Opisyal na dumating sa Pilipinas ang OPV-BRP Raja Sulaiman PS-20. Malaking dagdag lakas sa hukbong dagat ng Pilipinas. Muling nakatanggap ng isang napakahalagang balita ang Pilipinas matapos ganap nang dumating sa bansa ang Offshore Patrol Vessel OPV BRP Raja Sulaiman PS-20 na pag-aari ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang makasaysayang pagdating ng barkong ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang yugto sa patuloy na modernisasyon ng Philippine Navy at sa pagpapalakas ng kakayahan nitong ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa karagatan. Ang BRP Raja Sulaiman PS-20 ay ligtas na nakarating sa teritoryo ng Pilipinas na may buong suporta at mahigpit na pag-escort ng Guided Missile Frigate BRP Jose Rizal FF-150. Ang BRP Jose Rizal ay isa sa pinaka-advanced na barko ng Philippine Navy at ang pag-escort nito ay nagpapakita ng mataas na antas ng koordinasyon, kahandaan at profesionalismo ng hukbong dagat sa pagtanggap ng mga bagong plataporma. Ang barkong ito ay ang unang unit at pangunahing barko, lead ship, mula sa 6 na offshore patrol vessel ng HDP 2,400 class na in-order ng Pilipinas mula sa HD Hyundai Heavy Industries HDHHE ng Republika ng Korea. Ang proyektong OPV-HDP 2,400 ay bahagi ng mas malawak na Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa maritime security, territorial defense at law enforcement sa dagat. Bilang isang modernong OPV, ang BRP Raja Sulaiman PS-20 ay idinisenyo upang magsagawa ng iba't ibang misyon kabilang ang Maritime Patrol Operations, Eksklusibong Economic Zone, EEZ Protection, Anti-Smuggling Operations, Anti-Piracy Missions, at pagpapatupad ng batas sa karagatan. Bukod dito, ang barko ay may kakayahan ding magsagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, isang mahalagang papel lalo na sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at iba pang natural na sakuna tulad ng Pilipinas. Pagkatapos ng pagdating nito, ang BRP Raja Sulaiman PS-20 ay inaasahang sasailalim sa opisyal na acceptance sa ceremony. Kasunod ang iba't ibang post-delivery at post-acceptance activities. Kabilang sa mga ito ang masusing technical na pagsusuri, system integration checks, sea trial sa lokal na karagatan, at masinsinang pagsasanay ng mga tripulante upang matiyak na ang barko ay ganap na handa para sa aktibong serbisyo. Sa unang pagtingin pa lamang, kitang-kita ang matibay at kahanga-hangang armamento ng BRP Raja Sulaiman PS-20. Ang barko ay nilagyan ng modernong mga sensor, navigation system at armas na nagbibigay dito ng kakayahang tumugon sa iba't ibang banta sa dagat. Ang maayos na pagkakaayos ng mga sandata nito ay malinaw na nagpapakita na ang barko ay handa at may kakayahang ipagtanggol ang karagatan ng Pilipinas laban sa anumang potensyal na banta. Ang pagdating ng BRP Raja Sulaiman PS-20 ay itinuturing ding mahalagang simbolo ng lumalakas na ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea. Sa pamamagitan ng kooperasyong ito, patuloy na nakakakuha ang Pilipinas ng makabagong teknolohiya at dekalidad na platapormang pandagat na akma sa pangangailangan ng bansa sa modernong panahon. Sa estratehikong pananaw, ang barkong ito ay inaasahang magiging pangunahing asset sa pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang mahalagang sea lanes ng bansa. Sa tulong ng BRP Raja Sulaiman PS-20 at ng mga susunod pang OPV na darating, mas lalakas ang kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng tuloy-tuloy at epektibong presensya sa karagatan. Sa kabuuan, ang pagdating ng BRP Raja Sulaiman PS-20 ay hindi lamang simpleng pagdaragdag ng isang barko
sa fleet ng hukbong dagat, kundi isang malinaw na patunay ng determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang soberanya, tiyakin ang seguridad sa dagat at pangalagaan ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang barkong ito ay inaasahang gaganap ng mahalagang papel sa pagtatanggol ng bansa at sa paghubog ng mas matibay at modernong Philippine Navy sa mga darating na taon.